kami nga lang nanggagig pa, pupurhin da ko, pa salamatan. Ngining kabingin ni tigin ng Diyos, kaduang ng kaya kaming kapanyamban, kaya kayang daratang nga Pasko. Nawa, Lord, na ing bawat metong at metong keni, dinan mo kami, puspusan mo kami king kaya kang lugod, at dinan mo kami pa pong dakal pang sikanan, ban kanita o ginin Diyos, patuloy da asam banda ka at aprianda ka. Ginin Diyos, ing damdaman mingening kabingin na ini, tunay ginuring amano nga reti, ilang maging pasikan king kaya kaming biyeking aldoldo. Na buklatan mo rin kaya kaming puso at pamisit, ban kanita o ginin Diyos, deti, dalamila king kaya kaming biyeking aldoldo. Ding sablang kumangda kaya ginin Diyos, ipanalangin ko kaya kangining kabingin iti. Dakal pong dakala salamat. Tipuin ka na akong panalangin, kilagyo ng Yesus. Amen. Yan po. Good evening po. Welcome po ulit. King kakatamo pong kapanyamban, King Kaduang Bengi. At Denny po, din kakatamo pong announcements. So, December 17. Yari na yun. Ngayon yan eh. Ngayon yan pala. So, mag-practice tamo po. Deng UMM, malakwan la, kaybat nanini mag-practice. Kasi bukas, December 18, in charge po deng UMM. So, o den po na. So, alawin nyo po. Kaybat takit so po, detang kaya kayong, nung ating kayo lagyo kaya talalam. Talapanin muna, mamasa, asers, door asers, at kayo po ka rin. Pag pakilawe yun na lang mo po. Then, next, ayan po, baka nita, Maritin lang, kakatamo pong memorya, then kakatamo pong schedules. Yan. Sige, next. Okay. Ayan po. December 20, December 21, Mayap. December 22, ito pong lay organized. Ayan po. So, dito po mag-order t-shirts. T-shirt at available na po hanggang 18. So, magpa-reserve na kayo po. Pre-order na po, Denny. Pero anong bayaran nyo na lang po, bantayan o magpalwal din kayo na kan. Next. Yan, December 23 po, din kakatamong anak. Kaya pong Pasko at hintamo pong simbang madaling araw. Okay po, ayun po. So 31, atin mo din. At December 22, atin mo rin po na po. So, ala na. Wala na pong announcements kita. Pero, ikayo pong bisang nung meranop kayo, panampatdanop, magtindala pong, naning menu yung ini? French fries ka. And drinks. And drinks. Nebo. So, ito po, maka-prepare para kiring kayo na kan, tindada po. So, okay po. So, nung atin pa pong nung atin pong announcements, pwede naman pong sabihan ng kapota, pwede tala pong i-announce. Good evening po, kay Katamongan. Mayagit king San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5, ang gaya pong 25. Nga na po'y makasulat, mibabaluing pangabayit ng Juan Amaminyag. Kanitang Herodes, yaing ari na ning Judea, at ingameto nga pari ang milagwan sa Karyas. Miyembruya king grupo daring pari ng Abiya. Elizabeth yalagyo ing asawa na, at itibat yaking lahi ng Aaron a pari. Mibabiela ding deting mi asawa king mitmong kayapan, king arapan na ning Diyos.
mapamintulang lubos karing kautusan at tutuntunan na ibat king Ginu. Oneng ela mikayanak uling baogya i Elizabeth at matuwa na lang pareho. Misa na yaldo, ing grupo ng Zacarias, yaing makatutok mga siwaking templo. Agpangking kaugalian, natutukyan daring pari, yaing miswertian at may piling dulok king isenso king altar. Inyalinob yaking templo ning Ginu, kabang ding dakalataong at chuluwal, manalangila, king oras ning pamandulok. Kabudabud, pepakit yakang Zacarias ing anghel na ning Ginu, makatalakad yaking bandanang wananing altar king lugal na nung nuya durulukan ing insenso. Misdan niya yung Zacarias panakit na king anghel, amitakutan niya o ningana ning anghel, Zacarias, katatakot. Dimdam na ning Diyos ing kaya kang panalangin. Inya, mga anak yang metong nga lalaki ing asawa mong i Elizabeth, pamalagwan mengwan. Tumula ka at magsaya, dakalang tumula king pangabait na, uling maging marangalya king pamanimanman na ning Ginu. Eya minum alak o nanumang inuman ang makalasing. At mikatmuan niya king banal ay espiritu, manibat king pangabait na. Dakala ka ring anak na ning Israel, ding papagbalikan na king Ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginu, masikan at mayupayang antimo, ipropeta Elias, balang ikasundan pa si bayo ni tata at ding anak. Bantutun tuntun lading makasalanan kindalan daring matulid. At bang sadyada ne para king Ginu ing bale na pinili na. Nga ng Zacarias king anghel, makanano kung abalo king tutuyan. Matuwa na ako at ang timorin ng asawa ko. Ako'y Gabriel nga ng mekibat ning anghel, makatalakad ko king arapan ng Diyos, amitubod ka na ako bang sabyan ko at ipayabot ke ka iting mayap a balita. Oneng emo pala panuwalan ing balita ko at tutunamang mapalyari, potang miras na ing mituldo ang panawon. Mapipika uling eka meniwala, manatili kang makapagsalita hanggang matupad ing pangako ko keka. Paninayan ding lumual ding tawi Zacarias, pingmulalan danong bakit maluwat yung tuto kilob ning templo, inyang linwalya, makapagsalita karela, inya inisip daking menakit yung metong vision kilob ning templo, uling makapagsalita. Sisinyal na namo karinggamat na ingburi ng sabyan karela, kaya rin na ning pamagsilbi na king templo, minuli ya bale na Zacarias. Kalabas daring mapilan na yaldo, milam na niya Elizabeth, ay asawa na at migdato niya king bale, kilob ding 5 bulan. Nga nang sinabing Elizabeth, sew pa na ako muri ng Ginu king kapamilata niting may palyari. Segi pa na ako king maragol, akamarinayan king arapan daring tao. Mi panwanan tamo po karing amanong mebasa.
May pabengi na po ng Ginoo kaya karamungan. Ay, kulang niya po itang energy. May pabengi po. Ito po yung pangadwang bengi na ning kaya katamong simbang bengi. At magagalak ko balamong padakal tamo po na. And bless ko po uling munang dili, itang gawa kong sermon outline ka na ako yung miras. Naya ko po yung mag-outline kani for the district. At iya po yung metodo ka na akong ngening kabeng yan na iti. So yung ka na ko pong message, sinimplify niya into the word faith. Pero ating niya pong sub-theme na transforming self-doubt into faith. So, nano po identify tayo pa mo po na, nano po itang self-doubt. Itang kalang kasiguraduhan or mag-alinlangan. Kang sarili mo, ating kang pamag-alinlangan. Ating faith, yung pagtitiwala. Kin Tagalog po, kung Tagalogan tayong transforming self-doubt into faith, mula sa pagdududa tungo sa pagtitiwala. Makananong inkwento ng Zacarias, apoy Elizabeth, mag-transform yung kaalang, yung pamagduda da po ne, aladang pamagtiwala, king pagtitiwala. May basaya po na din inkwento da. May mga pagkakataon sa buhay nating mga mananampalataya na dumadaan tayo sa sitwasyong nagtatanong po tayo o nagdududa tayo sa Panginoon. Di po ba, kapag atyuta mo king oras na or sitwasyon na masakit kaya katamo or mabait para kaya katamo, madalas ang malilyari po, mangutang tamo. Mag-doubt tamo. King kaya katamong Ginong Diyos. Bakit? Asyula po retang question sa bakit. Pero naniniwala ko na hindi kawalan ng pananampalataya ang pagkakaroon ng pagdududa. Maging connotation po na kapag ating ang pamagduding metong Kristiyano, milalako niya pamagtiwala or ala na itang faith na kang God, kang Lord. Pero ali po makanita. I believe that in kawalan king pananampalataya ali dahil ketang magduda ka. Kita pong aklat ng A Severe Mercy, sinulat na pong Sheldon Vanauken, pagkatapos ng hindi napapanahong pagkamatay ng kanyang asawa, niyang pong metay itang asawa na sinulat yung libro. At metong kitang sinulat na, at siya po itang quote, upang maniwala ng may katiyakan, kailangang magsimula sa pagdududa. Ulitan kaya po, and I quote, sabi na pong Sheldon Vanauken, upang maniwala ng may katiyakan, kailangang magsimula sa pagdududa. Kailangan magtatanong muna. Ang pagkakaroon ng mga katanungan ay maaring maging daan upang mas pag-aralan natin o kilalanin natin ng Diyos at ang mga bagay na nagagawa niya para sa atin. Kapag once na maging kontento na po, kiretang balo tamo, kiretang paniwalan tamo, alata ng questions as, mapalyaring tinok nang nerin po itang growth tamo. Di ba po, paniwalan tamo, pag ikatamo, in learning, tutok nang, na once na mag-stop ka po king pamag-aral. Po tutok nang ito. Kahit graduate na, kahit may pasarta na po, magpatuloy po in kaya katamong learnings into our everyday experiences, mabibiyasa tamo po. At reni po, king kabang magbuli ako, ating kong adwang kutang na buri ko pong pagbulayan tamo. Mumuna pong dili, ano po ba ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng pangamba
at katanungan o pagdududa. Nanula po retang bagay kung bakit magkaroon ng tamong pamagduda. Bakit lulub po yung pamagduda kareng tao? Kalupa ng Zacarias, apong Elizabeth. Nanuing maging problema, bakit luluban dala questions or fear or doubt king karela pong sarili or king karela pong puso. Muna, king pamagbuli ako po, there is fear from silence. Ali po ba king makabang panahon, Zacarias sa po'y asawa na Elizabeth, atin lang panalangin. Pero bayo po ito, Zacarias sa po'y asawa ng Elizabeth, hujula makatok ng lamalapit Jerusalem. Ila po bilang king pipumpunan da hanggang karela, at sula po king service or pamag-serve kang Lord, susunod lalagi kareng utos na ning Ginong Diyos. Maraming taon nilang ipinagdasal na magkaanak. Para sa ating kaalaman po, ang pagiging walang anak sa Israel ay makikita bilang nasa ilalim ng isang sumpa. Paniwalanda po, pag once na alakang anak, kitang panahon na itaking makabang panahon na nakipagkalubanan. Ating curse kaya kayo. Ito ay isang ganap na kalamidad. Kaya kasabay ng kalungkutang nararanasan ni na Elizabeth at Zacarias, sa hindi nila pagkakaroon ng anak, si Elizabeth po lalo na, ay mabubuhay ng may matinding kahiyan at kung minsan ay maaring mahiwalay sa iba. Kita pong time ito, oreta pong mumuna retang balo, na outcast la po reta, at retang babae na magkaanak. Kahit atin la pong asawa, magkaanak, maging outcast la. Kitang panalawe da pura ng aliwang tao. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagtataka. At marahil sina Elizabeth at Zacarias ay nagtataka din sa kanilang mga sarili paminsan-minsan. Kung ano ang kanilang mga nagawang mali upang maikasakatuparan ang sumpang ito. Kasi paniwalandapin po na kapag ikaya ka magkayanak, ating problema, kaya kayo. Ating kayong meging kasalanan, ketang menibat ketang minuna na iyang migdalang curse king family you. Ngunit, si Elizabeth o Zacarias ay walang nagawang mali. Kahit nang isipan da, halano magyawang mali, uling ilo, tapat laking pamaglingkod daking Ginong Diyos. May piliya pangapin po Zacarias na para iya po itang manyindiket ang suluket ang templo. Po. At king malambat na panahon, king kaba pong manalangin la, magtiwala laking Ginong Diyos na datang yung panahon na ipagkalub ning Ginoo karela itang karelang adwanan. Ngunit, pagtanda nila, wala pa rin silang anak. Ikita mo po king Lucas chapter 1 verses 5 to 7. Ang kanilang paghihintay sa mahabang panahon ang nagdala ng pagduduta sa naging pahayag ng anghel sa kanila. Di ba put niyang nilapit kitang anghel, muna ng question ng Zacarias, pakanano Pakanano malyari ito, king makabang panahon, alaya ngapin pong gewa ang Ginong Diyos karela. Makanta po itang maging pagdududa na. Ba't ngeni pa? Po, ingkutang, ba't ngeni pa? Matuwa na kami. Anak, asawa ko makanini edad, pakanano ya pang magbuktot. King science, baluta naman po, nano ba edad hanggang no ka rin mo, agyo na ning babae para magkaanak yan. Sa mga ganitong pagkakataon na parang hindi dinirinig ng Diyos, parang lang po dininan kaya pong word na parang. Kasi kim panandam na ning tao, bala mo aline pakiramdaman ng Ginoo. Parang hindi dinirinig o hindi sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Nagkakaroon tayo ng pagdududa sa pagkilos ng Diyos sa ating mga panalangin.
At sa mga ganitong pagkakataon, tayo ay nagtatanong, may nagawa ba tayo na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos? Kalupa na po bang Zechariah, mga paisip naman nung bakit itang kasagutan kitang malambatan ng panalangin inepagkalob dahil ba atin tamong agawa? Natalibos kitang kaburyahan na kaya katamo. Una, makakayap, na may kamalita mo, nakasalanan niya. Bakit hindi tinutugon ng Diyos ang mga panalangin ko? And that's our point number 1, fear from silence. May didinantang takot, pauli na nitang maging tahimik king Diyos king bieta mo. O tayo darandaman itang tinig na. Pero king marakalakas ang kanan, ating dahilan nung bakit. And letter B po, reni pa mo po rin dahilan nung bakit magduda tamo. Mapalyari din pong isipan da, kalupa ng Elizabeth, apong Zacarias, isipan tamo, isipan da, nanretang pangako na ng Ginong Diyos, bala mo imposible la. Promises seems impossible. At na po bang makanitang melyari kaya kayo na bala mo, balo yung ating pangako yung Ginong Diyos, pero magduda kayo kasi bala mo imposible yung malyari. Take care po itang, kasi may remind ko ulit king kanako pong pamag-exam anyang 2016. 2015. Sorry. 2015 po. Ka-graduate me, inagat na ako ning kabatch ko po, king East Pampanga District kanita, Jaconesa, na mag-take kaming let. Itatay ko, siguro po iyang balam angel. Though niyang pong sinabi na ito, ali ko talagang alaitang confidence ko kitang sinabi na. Ini mo po yung sinabi ng tatay ko kanako. Anyang mag-take kong, anyang sabihan kong mag-take kong let. Metong mong take na nakanako. Ako bala kung mamatakot yo, o pangako ya ito, na menibatan king Ginong Diyos. Metong mong take na po, kaya po keling one. Niyang pong, ito kitang proseso na ning pa mag-review, nung bakit inisip kong bala yung imposible ito. Muna pong dili, bayo kami pang graduate. Siyempre, at yun po itang pamagtutok king obrami king kapilyo. Kasi, siyempre, bayo-bayo kami pa, mag-adjust kami karetang tao, nang no rin kami destino, kitang obra, kasi liway itang obra, anyang mag-aral kami po at tang graduate na kami. Tapos po, ali ko po may review center. Ala pong makantang kay ka na ako na mendam kami mo pong libro adwala reto. Metong milo, sabi mi, kay ba naning pilang months, palita mo, makantata ulit. Pero pumilyari ito, migpalit kami pong libro namo, anya namong night before naning exam. So ita pong metong alibro, karin kumumpungan, bala mo, reta mo pong knowledge ko niyang mag-aral ko at itang in-reviewer ko mo po itang libro nga ita na indami. At naman pong internet, pero lapo, epa po makanta kateki kanita, epa po masyadong makay itang internet kalupa ng ngeni, marakal na resources. Kanita po kailangan niya pa yung computer. Ngayon po, halos yung cellphone na mo. Pero, makantay po yung meging panalawi ako, kalupa ng Elizabeth apong Zacarias. Bala mo, imposible. Yung pangako na ng Ginong Diyos na may pasar ko, mag-LPT ko. May pasar ko po kaya tang licensure examination for teachers. Mag-alinlangan ko na bala mo imposible. Bakit nag-alinlangan si Zacarias? Dahil ipinasok niya sa kanyang isipan na imposible ang pagkakaroon nila ng anak sa kanilang edad. Atin po kasing reality karela bala mo po, reality strike sana.
Dintang karela na matuwa na kami, makanano. At kung sa kakayahan ng tao mo ibabase ang katuparan sa pangako ng Diyos, magkakaroon ka talaga ng pagdududa. Dahil ang kaisipan natin at ng Diyos ay magkaiba. Iba ang kanyang paraan sa ating inaasahan. Tutuya po ita. King biyata mo ne, ikiyakata mo pong tao, mapalyaring alita mo agyo. Mapalyaring imposible. Pero sabi natin, Isaiah 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan at ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Pangako na ng Ginong Diyos, kaya katamo ito. And susunod po, bakit? Bakit magduda tamo? Letter C, God's unexpected response. Di ba po matuwa na la? At king panisip da imposible nang magkaatin la. In response na ng Ginoong Diyos, king malambat na ng palalangin, anyang matuwa na la. Anyang eda na asahan. Na datang pakarela, itang pangako na ng Ginoong Diyos na di na lang anak. Unexpected ya po. Ba't ngeni pa? Kaya po lulublaret ang questions, bakit? Madalas, ang expectation natin sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin ay ayon sa ating kagustuhan. O pag tintamong kayadwanan king Ginong Diyos, buri mo, kitang oras na kailangan mo, ibiyene rin. Makanitata mo po. Potang kitang panahon na appropriate para kaya katamo. Ali kitang panahon na telagana ng Ginong Diyos. Ikatamo po, mag-expect tamo, basi, kitang kaburyanan tamo, ikatamong tao. At madalas, dito tayo nabibigo. Dahil binabase natin ang ating paniniwala at pagtitiwala sa naisin natin sa ating mga sarili, hindi sa naisin ng Diyos para sa atin. Baligtad. Mag-expect tamo, pauli na ning kaburyanan tamo. Pero aliing kaburyanan na ng Ginong Diyos para kaya katamo. Kaya po madidisappoint tamo. Kaya magkaroon tamong pamagduda. We choose to wait and expect based solely on what we have our hearts and minds into. Nano mo pepaisip mo kayang sarili mo, lege mo kayang puso mo na ay ibiyane ng Ginong Diyos ka na ako ni kening panahon na ini na kailangan ke. Kening panahon na inin, naburi ko, ibiyene ka na ako. Sinet tayong isipan tamo, ating puso tamo ka rin, ngeni kapag binye, ketang paniwalan mong ibiyene. Karin niya po magkaroon ng pamagduda nung bakit. Pagkalob ng Ginong Diyos, kaya kataming panalangin tam. Not minding that God has its own timeline, that God has His own timeline set apart before us. Sabi na po ng Mangangaral chapter 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at kanya-kanyang oras. Maging reminder po king bawat metong kaya katamo. And Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y ang mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. At ngayon po, susunod ako tang, nung karetang pamagduda tamo at pamangutang tamo king Ginong Diyos, paano natin aalisin ngayon ang pagdududa at tayo ay magiging kasangkapan ng Diyos sa katuparan ng kanyang mga plano? Kung paanong si Elizabeth at si Zacarias ay naging parte ng plano ng Panginoon. Paano sila naging kasangkapan sa katuparan ng plano ng Diyos para sa kanila? Nano po ba? Pakanano na milakola rin yung pamagduda nga rin, kaya katamo. Mumuna po, trust God's intervention. Ating niya pong gagawan yung Ginong Diyos.
Ito po yung eta mo kakalingwan. Kitang panahon na balaan tamo, silent ya. Ne? There is silence. God intervenes. Oo, ang pananahimik ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala na siyang ginagawa o hindi siya nakikinig sa ating mga panalangin. Aliporket, alata mong daramdaman. Aliporket, bala mo, tahimik, yaing pamagkilos na ng Ginong Diyos, ala na yung gagawan, king karang panalangin tam. Bagkus, siya ay may tinutugunan sa ibang aspeto ng ating buhay. Ang Diyos ay maaring kumikilos o gumagawa ng mga bagay na mas magdudulot sa atin ng kabutihan o mas makakatulong sa atin. Ating niya pong aliwang gagawan, king aliwang aspeto na ng kiyakambi. Etaya mo po akakit ita, uling in focus tamo at yuketang panalangin tamo. Ano po ba ang maaaring ginagawa ng Diyos para sa atin? Maaring ito'y isang gawa ng pag-ibig. Ang pananahimik ng Diyos ay maaring maging isang paanyaya na bumaling sa Kanya sa mas malalim na antas at magtiwala sa Kanyang awa. Na ating niyang lugod in Diyos kaya katamo. At dahil kaluguran na katamo, alin na katamo paboren. Alin pakiramdamanin kaya katamong panalangin dahil kaluguran na katamo. Dapat mo na mas palaliman tamo, yung kaya katamo pong relationship kayo at mas magtiwala tamo kaya tang mercy ng Lord kaya katamo. Nano pa po yung gagawa na? Isang pagkakataon na para tayo ay lumago. Ang pananahimik ng Diyos ay maaring maging isang tawag upang tayo ay mas lumago ng mas malalim sa pananampalataya. Mas lumalam niya, itang kaya katamong pamagtiwala o pamanampalataya king kaya katamong Ginoo. Ito rin ay isang paraan upang kumonekta sa Diyos. Potang Ginong Diyos, bala mo, He seems like silent. Ne? That's when kailangan ikatamo ing gawang paralan makipag-communicate kayo. Pakisabihan tayo. Bakan to, dandaman tamo, nano yung sasabihan na kaya katamo. Sabi natin, kapag wari po mamawos, di ba, two-way. Ali naman po kapag kasabi may metong nga tao, ika na yung sasabi. Di ba po, bala mo, wala na ka mapakasabihan kanita. Kailangan darandaman meron itang tao. So makanta mo naman din po, kapag kasabi tayong Ginong Diyos, dapat pakiramdaman tayo rin itang sabyan na kaya katamo. Ali mo itang sabyan tamo, tapos padantane itang aus tamo kaya. Doon nang tanang kitang potang asabi tanay itang burita mo. Dapat pakiramdaman tayo mo rin po yung Ginoo. At ito ay isang paraan upang hanapin natin ang Diyos. Na sa panahong siya ay tahimik, kahit na ang Diyos ay tila malayo, hindi dapat huminto sa paghahanap sa Kanya. Lalo pa natin siyang hanapin sa ating buhay. Kahit sa pagkakataong pong tila hindi natin nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong mag-aalala dahil lagi nating dalhin sa ating mga sarili sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Na sa panahon pong tayo ay nagdududa, tayo ay may katiyakan sa Diyos. Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi pa po natin nakikita ang ginagawa ng Diyos sa ngayon. Pero kung nasa Kanyang pagtitiwala natin, alam nating may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa bawat panalangin natin, kumikilos ang Diyos. And next po, letter B, believe in His power. Kung sa tingin po natin ay hindi natin kaya, bilang tao, opo may kahinaan ang bawat isa sa atin. Eli tayo po agyo, itang isipan tamong imposible, papalyaring imposible talaga nung ikatamo mo po ito. But, sabi na ning Corinthians chapter 2 verses 4 to 5, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati
at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Huwag po nating ibase ang kapangyarihan ng Diyos sa kaisipan lamang ng tao dahil hindi po natin maililimit ang Panginoon. Our God is limitless. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Tayo po mapangyaring hindi natin kakayanin, but with God, everything is possible. Tandaan, hindi ito ang kapangyarihan ng tao, kundi pagpapakita ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pangako niyang yon kay Zechariah at kay Elizabeth ay nagpapakita ng pagkilos niya at ng kanyang kapangyarihan over us na mga tao. Ang mga nagawa natin at pagtatagumpay natin ay hindi dahil sa ating pansariling kakayahan. Tama po ba? Ang mga achievements po ba natin ay tayo lamang po ba ang may gawa? Hindi. Ito ay ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos, na ibinigay niya sa atin upang ihayag ang kanyang kapangyarihan. Lahat po ng mga bagay na nakukuha natin, na-achieve natin sa ating buhay, dapat paniwalaan natin ito ay galing sa Panginoong Diyos. Dahil sa kanyang kalakasang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya't sa mga bagay na tayo ay nahihirapan o nakikita nating imposible, alalahanin natin na tayo ay binigyan niya ng lakas. Bukod pa sa katotohanang walang imposible sa Diyos. Alam naman po natin, di ba, sa Filipos chapter 4 verse 13 at sa Matthew chapter 19 verse 26. Naroon ang mga pangako ng Diyos sa atin na sa Kanya po ay walang imposible. And maghintay lamang po tayo sa takdang panahon. Hanapin po, itang aldabay, lalagay po na. Kapag tinakda ng Ginong Diyos, itang panahon na ita na para kaya. Ang paghihintay sa oras ng Diyos ay ang paniniwala na ang lahat ng bagay sa buhay ay mangyayari sa tamang sandali. Hindi po sa sandaling gusto natin o sa sandaling kailangan natin. Ito po ay mangyayari sa tamang sandaling itinakda ng Diyos para sa atin. Kahit na ito ay tila mahirap o hindi karaniwan, ang paghihintay sa oras ng Diyos ay maaring maging isang mapagpalaya at mapayapang aral sa bawat isa sa atin. Makakatulong din po ito sa atin na magkaroon tayo ng pasensya, pagtitiwala, at pag-asa sa Diyos. Habang tayo po ay naghihintay, maaari tayong manalangin, magbasa ng Biblia, maglingkod sa iba, at humingi ng matalinong payo mula sa iba. Mga mentors po natin, mga pastor, mga manggagawa po natin, o mga leaders natin sa ating churches. Tandaan po natin, iba ang oras ng Diyos kumpara sa atin. Maaring ipagpaliban niya ang mga bagay sa marami pong dahilan. King marakalakas ang kanan, mapalyaring ene paibiyan ng Ginong Diyos, kaya katamong eni. Kabilang ang pagsubok sa ating pananampalataya. Mapalyaring susubukan na katamo pamong ng Ginong Diyos. Nung makananong tamo katibiging, kaya katamong biya kasalpantayanan. Pagpapalago ng ating pagkatao. Kumusta tamo po bilang tao? Nanula po rin gagawan tamong mayap para king kapwa tamo. O pagpapakita sa atin kung ano ang gusto niyang gawin natin. Baka po etay paakakit itang purpose tamo para telagana ng Ginong Diyos para kaya katamo. Nakabang mabibiya tamo, dapat gawan tamo. Nawa po, habang ina-expect natin ng pagdating ng Panginoon at
kasama nito yung pagdating ng pangako niya sa bawat isa sa atin, matuto tayong maghintay sa tugon ng Diyos. Tayo po ay magtiwala sa kanyang pagpapahayag at maniwala sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Hindi man sa panahon po na inaasahan natin o sa paraang ating iniisip at sa pagdududa kung siya ba ay naririyan at nakikinig, huwag po nating kakalimutan na kumikilos ang Diyos sa ating buhay upang mula sa ating pong pagdududa, tayo ay matututong magtiwala. Magandang gabi po sa ating lahat, sa Diyos ang papuri. Kaya kami milang pagkaloob ginong Diyos, detingayin, kapasyaganan, ng kaya kaming kapanyamban ng po, ng kaya kaming kasalpantayanan. O ikpang banal, tanggapan niyo po deti. Bendisyonan ban maging magamitan, king lalong ikasulong na ng kaya kang kayarian, at yung matulang migkaluboy pa. Dadalangin ko king lalo mo lang panuanan, may lakwas na kang aranasan, king karelang pamibiyebye. Kilagyo ng Yesus din kaya kaming panalangin. Amen.
Sige po, bayo tamo po manalangin. Ito pong message about self-doubt. Itang pamagalinlangan mo kay sarili mo. Pengakwa na ning Diyos, Isakarias, na kayang asawa, muktotiya. Pero eya meniwala. Yapin po ito, never mag-doubt. Baloy po, karakalta mo po darandaman na message every Sunday, Christmas, nandin, dakalya promising Diyos na minsan, itang reception, tamo iyang ating problema. Tasa na mangari kang Sakarias, uling mi pakailiya kasi talaga namang imposible. Sabi na, ginuma ka nano ito. Nanim gewa na kang Sakarias, eya may kapagsalita. Pota palang at ideng promise na ng Diyos, manatili lamong pangako at etalaki claim sa sabatan tamo ing grasya na. Bala mo atin niyang babye, kalam kaya katamo yung Diyos, pero sa sabatan tamo. Kanya ngining pinandit, kalupan na ning panagkat na ning kaya katamong dalit. Lumapit kayo tapat, ikayong matulad pupuri. Ban ganita, adwan tamo king Diyos, nanulaman ding self-doubt tamo nga rin, takot yaman yan, alinlangan niya king bahagi na pangako na ning Diyos, na misan na ipagkalup, tamo atatanggap itang perfect timing na ning Diyos, baka ka makasadya. Baka ka ready. Nebo, hanggang ninupotang di katamo pong anak, pasaliyang meto nga bage, naburine. Pero nung responsabli kang pengari, ang gyamburine, uling pamakasadya kanita, may pagkalup, kalmanong maglapasagya king floor, may pagkalup, bakit yung makasadya? At inyang promising Diyos, kaya kayo ngining kapaskuan. Tinyang promise kaya ka, tinyang promise ka na ako, ka mag-doubt. Sa jamming kaya kang puso. Pwede tamo pong ipiyak din kaya katamong mata. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa sandaling ito. Nung makananong delit tamo, ketang kaya katamong delit, lumapit tamo king Gino. Samba niya. Makanyang tamo sanang lalapit niya ni King Diyos. I-release tamo na maning kaya katamong alinlangan. Papalyaring bayo kami ko king kang pibale-bale at kang tulang muntangini. Pero meging ganaping tula, uling amit me ing Diyos. Bayo kami ko king kang pibale-bale magkang ating kang doubt, ating kang problema, ating kang miyayaliwan soliranin, makibat ya ing Diyos ngeni kaya. Please open your hearts, open our hearts and minds. Di nang tayang lugar in Diyos. Man mag-speak kay katamo aniting pinandit. Kabang manalangin tamo. O ginong Diyos, papasyag mi in kaya kaming kapasalamatan kaya kagino. Kapamilatana ning mehetong nga kapanyamban na kaya kaming depatan ganiting kabengyan. Mekya gumya imbalang mehetong ngini. Dengaliwa ginong Diyos, mi paintulutan ing mi puntala keni, pero kaya mi laking karelang pibale-bale. Kaya gumilagin ng Diyos, king karelang sarasariling obra, nukarilaman ka rin. Pare-pareho kami ginong Diyos, kareng karanasan, ating kaming alinlangan. Ating liligalig king kaming puso, mapalyaring problema king pamilya, problema financially, Gino. Miyayaliwang pakyarapan, king obra, king relasyon ka rin kakaluguran, at king miyayaliwa pa,
Panualan mi ginong Diyos, ngining pinandit ay ni makibat ka. Magsalita ka rin ka kaming personal na pamibiyebye. Uling balo mo ginong Diyos, kabang makapiyak kamit manalangin. Sisiyasatan mo lading kaya kaming puso't kaisipan. Balo mo ginong Diyos, kaya kaming isipan. Balo mo ginong Diyos, lamanin kaya kaming puso. Ala kaming pwedeng isalikod kaya ka Ginoo. Dapat kaniting penandit, bisa kaming magtapat Ginoo. Karang sablang bagay na kaya kaming pakirapan. Nung atin kaya bang kakulangan, may git ka rin kaya kaming kalabisan ginong Diyos, patawaran mo kami po. Linisan mo, puting kaya kaming puso't kaisipan. Bahan malaya kami ngayon magsalita kaya kayo at malayaming damdaman ginong Diyos. Din kaya kang mensay at tanggapan mila din kaya kang pangako ginong Diyos. Mas mayap, may gitsaking kaya kaming isipan. Imposibliya ka rin kaya kaming panimanman dapat kaya ka ginong Diyos. Kalupan na ning mensayeng dimdami, alang imposible ginong. Nung inya habang lalapit kami kaya kauig pa, manalangin. Itugtog mo neman ginuing kaya kang masaganang kalam ka rin balang metong. Uling makabuklat lagi ng Diyos din kaya kaming puso ban, matulada kang tanggapan. Matulaming tanggapan at makasadya kami ginun Diyos karing promises na nang minsan naman abot. Din kaya kaming isipan na mapalyari pero paintulot yung inin Diyos uling makasadyaying balang metong kaniting penandit. Inya naman mangat mo kaming tula Ginoo. Uling king kaya kaming pamagmasusi kaniting simbambengi. Muli kaming pansamantalat mikawakawani Ginoo Diyos. Deng penalangin ming kapatad kakaluguran na ating panandaman king karelang katawan. Ipagkalubyo ginong Diyos, ing kapaldanan. Muli kami ginong Diyos, pekibatan mo. Ing sablang kaya kaming panalangin, kambenan, ing kaya kaming pamakyarap ka rin yayaliwang hamunan ing biye. Uling menalakad kang tetagan ka rin kaya kaming puso. Ing diwanan, ing kaya kaming kasalpantayanan. Pansamantala kaming mikawakawani ginong Diyos, itatabimi nano maning lungkot. Itatabimi king lagyo ng Jesus nano maning takot. At may gitking sabla, itatabimi king lagyo na ning Ginong Jesucristo ing Mesaya na magdalang pa magbayo kaya kami. Ing nanumang takot ampong mwa ang makapalaman king kaya kaming puso. Pan ganita Ginong Diyos, king kaya kaming pamakyagum, king kaya kaming pamanuli, ining katawan na may pagal keng patingapon keng miyayaliwang obra, keng miyayaliwang isip kaisipan, keng miyayaliwang activities, ikerami ang mangat mo king kapayapan, uling panualan ming inabayanan mo kami, mo kami lakwan, at mo kami pepaboren, kalupa na ning depatan mo, at 2,000 banwa ng may giting milabas, karing miyasawang Elizabeth, ampon ni Zechariah, itang imposible karela, meg imposible kaya ka, kaya kang perfect timing o Ginoo. Salamat po, king mensaheng din dami, king kaya kayo pong ginamit at talapagsalita, iti ko ni Lerma, i-bless you po Ginoong Diyos, ing kayang ministry, ing kayang pamilya, din kayang pangarap king biye, ingatan niya at panuanan, at di na niya pang dakala wisdom, ban akit na Ginong Diyos, may gitking sabla, ing tulang susuyo kaya ka. Ginoo, abe-abe kaming mipisi keng tinape na ning biye. Anya naman, mikawakawani kaming mabsi kami, mangat mo yung kaya kaming kaladwa king tula at king kapayapan at king lugot. Salamat oig pa, kaya kangan po Ginong Diyos, ing mata sa kapuryan, ing kapasalamatan, adwan miti at asahan tanggapan, king lagyo ng Jesus, sa kaya kaming Ginoo ampon tagapagligtas. Ngayon itanggapan tamo, ing bendisyona ning Diyos pa, anak at Espiritu Santo. Ingatan na kayo,
panwanan, at maygit palalaman ing kasalpantayanan. Ban magkabieta mong mangat muking kabanalan, ampon king pami kakalugod. Ngeni ang gana king alang kapupusan. Amen. O sige po, di na tayo pong masika na palakpaking Ginoo. Ayan. Amit tayo po yung Ginongeni. Ang gabukas, ang gagandaratang pa. See you po, Kota. Then pong UMM, malakon tam sagli.